makikita ngayong gabi. Good evening po sa inyong lahat. Sa ating mga kasama noong 2022, magparamdam! Sa mga kabataan, magparamdam! Magandang gabi po. I'm very happy to be here at natutuwa po kami na nandito tayong lahat sa ating kick-off rally. Unang-una sa lahat, palakpakan po natin ang presidente sa ating puso, Vice President Leni Robredo! Palakpakan po natin ang aking kapartner. Siyempre po, walang iba kung hindi si Senator Kiko Pangilinan! Gusto ko rin pong batiin, bago ang lahat, ang mga opisyalis natin dito. Ang isa po sa matindi ang sakripisyo, matindi po ang paninindigan, at mahal ng Cavite. Palakpakan natin, Board Member Kirby Salazar. Gusto rin po natin magpasalamat sa paggamit po ng ating Dasmariñas Coliseum. Walang iba kung hindi si Mayor Jenny Barzaga. Kasama rin po natin kanina si Vice Mayor Rex Magubat at si incoming Vice Mayor 3rd Barzaga. Palakpakan po natin sila. We'd also like to acknowledge Board Member Chelsea Sarno. Magandang gabi po. Of course, kasama rin po natin Vice Mayor Angie Paicana of General Mariano Alvarez City. Palakpakan po natin. Special thanks to our DILG Secretary, Governor John Vic Remulla. Maraming salamat. And to Board Member Abeng Remulla. Maraming salamat. Kay Mama Teresine Ferrer, maraming salamat din. At sa lahat po ng mga artists, celebrities, and influencers, maraming salamat. Pero higit sa lahat po, maraming salamat sa ating lahat ngayong gabi. Punong-puno po tayo ngayon sa Dasmariñas Arena. Palakpakan po! Alam niyo po mga kaibigan, noong 2022, sama-sama po tayong mga volunteer. Sama-sama po tayong nagtrabaho, nagpawis, nag-house to house, nagumbinsi. Yung iba po nakipag-away pa, mga guilty. May mga guilty dito. May mga iba nakipag-break pa noong 2022. Maraming guilty. Yeah. Pero nung panahon po yun, talagang napaka-espesyal ng ating kampanya. Dahil tayong lahat po nagbibigay ng lahat na may bibigay natin, hindi lang para kay Leni at kay Kiko, o hindi para sa ating bayan. At doon po naramdaman natin ang isang bansa na nais po nating makamit sa ating buhay. Isang bansa na mas patas-patas, pinahahalagahan ang katapatan, binibigang halaga ang mga nasa laylayan. Tayong lahat po nagsama-sama sa kampanyang yun. Parang kahapon lang. At nabanggit nga ni Ma'am Leni kanina, baka po dito marami pa ring depressed. Meron po ba? Meron pa daw si ate, 2 kamay pa yung tinaas niya. Grabe po yung depression niya. Pero sa totoo lang po, parang kahapon lang ang ating kampanya. Ngayon po, may kampanya na tayo ulit. Di na po pwedeng malungkot. Kailangan po maging masaya. Kailangan po maging masigla. Kailangan po maging matapang muli. Dahil may laban pa tayo ngayong 2025! Sabay-sabay po, may laban tayo ngayong 2025! May laban. May laban po tayo. At hindi lang po ito laban namin ni Senator Kiko. Laban po ito para sa bawat Pilipino na naghahangad ng isang gobyerno kung saan angat buhay. Lahat. Eh kaya lang po, hindi pa natin nakakamit. Meron na bang gobyerno tapat? Wala. Angat na ba ang buhay ng lahat? Hindi pa. Oh, ibig po sabihin nun, hindi pa tapos ang ating misyon. Hindi pa tapos ang ating krusada. Hindi pa tapos ang ating laban. At meron pa tayong ipaglalaban sa ating bansa.
Tayong lahat po naghangad na maghalal na mga lingkod bayan na ang bibigyang pansin ang siyang pinakamahalaga sa pamilyang Pilipino. Na ang bawat pamilya dito po sa ating bansa may tulong na kinakailangan. May tulong sa edukasyon, tulong sa kalusugan, tulong sa paghahanap ng trabaho. Lahat po yan hinagad natin na alam natin, makukuha lang natin kung ang gobyerno ay tapat at kung ang pera ng bayan ay napupunta po sa taong bayan. Sa mga nandito po, naniniwala sa gobyernong tapat, alam po natin, ang pera ng bayan ay para sa bayan. Sabay-sabay po, ang pera ng bayan! Para sa bayan! Hindi lang po para sa ilan, hindi po dapat binubulsa, hindi po dapat ninanakaw. Ang pera ng bayan ay para sa bayan. Kaya alam ko po, hindi pa tapos ang ating misyon. May pinaglalaban pa tayo. Meron pa tayong pinaglalaban. Ako po, sa una kong termino bilang senador, tinahak po namin ang isang reforma. Marami nagsabi sa akin, Senator Bam, talaga ba magagawa mo yan? Ang rami-rami ng senador, pinaglaban yan, di naman nagawa. Napakahirap naman ng reformang yan. Pangarap lang namin yan nung kabataan namin. Magagawa mo ba talaga yan? Pero nung panahon po yun, this is about 2016, umikot po kami sa buong Pilipinas, pati dito po sa Cavite. At sabi sa akin, nung mga nanay, mga tatay, mga lola, ang sabi po sa akin, Senator Bam, ang pangarap namin, meron kami kahit isang anak na makagraduate. Yan po yung pangarap namin. Ang sabi ko po noon, napakahirap naman po noon, ate, isang anak lang. Sabi sa akin, Senator Bam, yung panganay magtatrabaho. Yung pangalawa magtatrabaho. Siguro yung pangatlo, pwede nang mag-college. Yun lang yung kaya namin. May magagawa ka ba para makatulong? At nung panahon mo yun po, binuo namin ang batas para sa libreng kolehiyo. At ngayon po, I'm proud to say, for the past 7 years, sa nakaraang 7 taon, libre na po ang kolehiyo dito po sa Pilipinas. Sa mga kaedad ko po dito, ay yung kuya ko, sa mga kaedad ko po dito, ako po, 47 na po ako. Sa mga kaedad ko po dito, alam ko na alam ninyo, nung kabataan natin, parang imposibleng maisip na magiging libre ang kolehiyo sa Pilipinas. Pero ngayon po, totoo na po yan. Isa pong batas na napakahalaga, kailangan pong protektahan, kailangan pong pontuhan, kailangan pong mas palawakin pa. Yung batas po para sa libreng kolehiyo, dito lang po sa Cavite, higit 80 mil na ang natutulungan. 80,000 students ang nakikinabang po dito. At kalahati po doon, graduate na. Libre na po ang ating state university. May scholarship po sa mga pribadong eskwelahan. At may tulong, may pabaon pa para sa mga kabataang nais makapagtapos. Napakaganda po ng batas natin. At alam ko po, napakaraming pamilyang nakikinabang. Kaya lang, ano po yung nakita natin ngayong 2025? Ngayong 2025 po, sa national budget, may cut ang edukasyon. May pagtanggal sa batas para sa libreng kolehiyo. 3 bilyong piso ang tinanggal po doon. Ay saan po napunta? Yan ang tanong. Sa pulsa nila! 3 bilyong piso po ang tinanggal. Ano pong ibig sabihin nun? Napakalaking pera. Ibig po sabihin nun, mga estudyante, kulang o walang makukuhang tulong para sa kanilang pang-edukasyon. 50,000 students po ang 3 billion pesos. Ibig sabihin po niyan, may mga kabataan tayo kailangan mag-drop out dahil kulang po ang pondo sa batas natin. Kaya ako po, hindi pa tapos ang mission ko. Nagawa po natin ang libreng kolehiyo, pero nais po natin makita na pupondohan, ini-implement ng walang kinikilingan, walang pinapaboran, at higit sa lahat, lumalaki kada taon para mas maraming Pilipino, mas maraming kabataan ang pwedeng makaranas ng tulong pagdating sa edukasyon. Dahil para po sa akin, walang dapat hahadlang
sa pagtatapos ng isang kabataang Pilipino. Walang mahadlang sa pagtatapos ng isang kabataang Pilipino. Kung ito po noon ay tuition, magbigay tayo ng tulong sa pag-tuition. Kung ito po ay scholarship, magbigay po tayo ng tulong sa scholarship. At kung ito po ay pabaon, dagdagan po natin yung pabaon, pamasahe, pagkain, pang-dormitoryo para lahat ng kabataan makapagtapos. Bakit? Dahil ang hinahanap po ng mga kabataan natin, hindi lang makapagtapos kung hindi siguradong trabaho. Hindi ho ba lahat tayo dito naghahanap ng siguradong trabaho? Tama po! Tama! Ang hinahanap po ng napakaraming pamilya na meron tayong siguradong trabaho. Trabaho na regular, trabaho na makatao ang sahod at trabaho na bagay sa pinag-aralan natin. At tingin ko po, ang pinakamagandang katambal ng libreng kolehiyo ay walang iba kung hindi siguradong trabaho. At ito po, hindi po ito drawing lang. Meron po akong pruweba para sa inyo. Pwede ko bang tawagin ang Cavite State University? Kasamahan ako dito! Galing! May group hug na. Mga kaibigan, Yan, may resibo! sila po ang resibo ko. Yan, resibo! May resibo! Libre na ang kolehiyo! Yes! Ang mga kabataan po ito, taga Cavite State University, isa sa pinakamagaling na state university. May mga Cavite State po dyan! Halika kayo! Cavite State, Cavite dito! Sila po ang pruweba natin na totoo ang libreng kolehiyo. Dahil batas na ito, napakaraming natulungan. Daming natulungan, di ba? Samahan niyo ako! Libreng kolehiyo, siguradong trabaho. Pamilya'y aasenso, salamat ibang akino. Dito yung iba sa harap. Sistemado, Dito po yung iba sa harap. Dito po. Mga kaibigan, go jumping! Go jumping! Go jumping! Mga kaibigan, sila po ang pruweba na libre na ang kolehiyo dito po sa Pilipinas. Sila po ang pruweba na kung ang lingkod bayan maglilingkod may magagawang reforma dito po sa Pilipinas. Yung bawat isa dito po, pruweba na kung ang isang lingkod bayan gagawa ng tama, hindi magnanakaw at Galing. gagawin ang para sa bayan. Kaya natin umangat! Kaya mga kaibigan, ang hiling ko lang po, tulungan po natin si Senator